Pumunta po ako. Bakit pa sabi mo rito na I would like to dispel the insinuation I prevented as testified po. I have no power to authority. So pumunta ka. Pumunta po. Inaamin mo na sinabi mo wag na ituloy. Hindi po. Ang pagkakasabi ko po sa kanya ay nilinaw ko po. No? I went to the General Magalong to clear up things regarding yung operation because I have to tell him the terrain inside the Bucor. Doon po sa loob ng Bucor, pareho po nung nabanggit ko kanina, na sa maximum security compound, meron po tayong 14,000 inmate doon at that time, yung panahon ko. Wala po tayong oras. Alam niyo naman, inoorasan ako. Yes, sir. Isang tanong, isang tagot lang po. Nagsasabi ba kayo na nagsinungaling si General Magalong nung sinabi niya na pinatigil niyo yung raid ng CIDG sa Muntinlupa? Oo lang po, hindi. Nagsisinungaling ba ho si General Magalong? Hindi po. So, gusto ko lang po sinabi mo itigil. Hindi ko po sinabing itigil. Pero i-consider po, pag-aralan po mabuti dahil mas magkakaroon po ng bloody confrontation nito kung hindi mapag-aaralang mabuti dahil po sa nature ng sitwasyon sa loob. Dahil yung ating mga inmate doon, ang kukuning inmate ay hindi naman pong ordinary. They are embedded in the 14,000 inmate inside and they are not restrained. So hindi nyo siya pinigil, pero hindi nyo rin sinabi na may sarili kayong plano kasamang NBI na gumawa nung kaparehong raid na pinagpaplanuhan ni General Magalong. Opo. Bakit hindi nyo sinabi? Gaya po na nasabi ko rin po dyan sa aking affidavit, nabanggit ko po yan nung isa sa mga meeting namin, tinanong ko po sa secretary kung sasabihan, I will inform, ako po nagtanong sa presence po ng NBI, PAOK, tsaka sa DOJ kung sasabihan ko yung CIDG. And sabi niya, no need. Pero nung nagpunta kayo para kausapin si General Magalong, alam nyo na magre-raid kayo, nahiwalay sa raid ni General Magalong. Opo, kasi po, pumuputok na ho yung mga aktibidades sa loob ng NBP. At that time, marami na rin pong nagpaplano. Hindi lang po kasi CIDG, ASAP nagpaplano. So teka muna, ang sinasabi nyo, hindi nyo siya pinigilan mag-raid, pero alam mo, may sarili na kayong raid. Opo, nagpaplano na rin po kami at that time. So in other words, you were withholding information from Magalong. Opo. Hindi naman po sa... Maraming salamat na po. Opo. Kasi kulang nga po yung oras ko, Yes. pero papaalalahanan ko po kayo. Ibang krimen po ang pagsisinungaling sa Kongreso sa perjury. Opo. Ngayon, ang sunod ko pong tanong, ilang minuto pa po ako? 1 minute. Pagkatapos po, ito bang pag-isolate sa mga high-profile na mga detainees dyan sa Muntinlupa? Kanino bang idea yon? Sa akin po. Hindi ho nanggaling kay General Magalong? Hindi po. Actually, sa isang meeting namin na na-invite ako, sinabi ko sa kanila, ang main concern ko dito ay yung paano e-extract itong mga inmate at saan dadalhin. Teka muna, yung konteksto po ng pagsabi nyo dyan, ito yung in connection with the raid na pinaplano nila General Magalong. Opo. So, sinasabi mo, nakipag-participate ka doon sa pagpaplano ng raid na pinaplano nila General Magalong. Opo. Pero at the same time, nagpa-participate ka dyan, not telling them, magre-raid kami ng sarili. At that time po, wala pa pong planong magre-raid. But nagpaplano na rin gumawa ng activities tungkol doon sa mga nangyayari sa loob. Ay, kailan ba ho nagsimula itong plano na mag-raid hiwalay kila General Magalong? Hindi ko po maalaman kung alin po nauna. But I think nauna sila. Yung akin pong Oplan Nomad ay na-approve po ng December 1. December 1, at kailan po yung raid? December 15 po. So, pero yung mga ina-attenda mong meeting with General Magalong na magkakaroon ng raid, kailan yon? I think nauna po yun. Talagang nauna yon. Opo. Now, so, ang sinasabi mo, alam mong may plano mag-raid sila General Magalong, alam mo rin na yung raid na yon, alam ni Secretary of Justice. Opo. Alam mo rin na involved hindi lang ang grupo ni General Magalong, pati ang PIDEA doon sa raid na yon. Opo. Now, ang tanong ko, bakit all of a sudden, sumama kayo, gumawa kayo ng sariling raid, at in-exclude nyo
yung grupo ni General Magalong at PIDEA. Kasi ako, nagtataka lang ako dahil yung PIDEA sila yung lead sa droga. Bakit? Bakit yung in-exclude? Kaya nga po, sinabi ko kanina na nagkakaroon kami ng meeting, sinabihan ko sa secretary, "Ma'am, will I going to inform the CIDG?" Sabi niya, "No need." So, yun po yung dahil sa aking kaisipan lang, nandoon na kasi ang member na kasi ang NBI doon, so hindi na kailangan magkaroon pa ng isang investigating unit na isama. Pero bakit hindi nyo naman sinabi yan kay General Magalong? Alam ko sinabi ni DOJ, no need. Pero di ba magkapatid naman kayo sa uniforme? At saka nagplano rin kayo magkasabay. So bakit naman parang out of the blues, hindi na bali, pabayaan mo sila magplano at Your Honor, ako'y magagawa ng sarili kong kindly That- wrap up. I respected the DOJ. Mr. Chair, Your time is up already. Do we have the answer? Okay, I'm sorry. We've been trying to check the names as the time of Representative Roque expired. okay, that's okay. I will honor the listing, Your Honor, but may I ask for an answer to my last question, Your Honor? Okay, go ahead. Ang sagot ko po doon sa tanong nyo kung bakit hindi ko nasabihan si General Magalong, because as I respect doon sa sinabi na ng secretary, so hindi ko na ho nasabihan si General Magalong. Although that was in my mind, kaya ni-refresh ko si secretary tungkol doon, but that was the answer. So Thank you, Mr. Chairman. Okay, next is Representative Gatchon, and next to him are Representative Savillano and Lacson, who waived their time slots to Representative Gatchon. Go ahead, Your Honor. Mr. Chair, thank you. I would like to address my line of questioning. Una muna kay Janelle. Janelle, are you around? Janelle, gusto ko lang linawin, sabi mo gusto mong sabihin lahat yung gusto mong sabihin. Nagtataka lang ako dahil medyo limitado yung aligasyon mo dun sa sinumpang salaysay. Kung ako magtatanong, parang chismis ng love triangle lang itong laman nito. Pero may gusto kong tanongin sa'yo na mas detalyado na sinabi ni... Kilala mo ba si Herbert Colanco? Hindi po, Honor. Hindi mo kilala si Herbert Hindi Colanco? po. Si Mr. Durano, yung katabi mo dyan. Ngayon ko lang po siya nakita. Ngayon mo lang nakita. Opo. Ngayon, siguro, unahin natin si inmate Durano. Ikaw ba ay nagpapatotoo? Sino ba si Durano? Ako po, Your Honor. Oo. Dito sinabi mo na nagkaroon kayo ng komunikasyon ni Jonel. Tama po ba? Correction po, Your Honor. Hindi po siya yung Junel na tinutukoy ko. Hindi siya si Jonel na sinutukoy mo. Opo. Ito yung Piderio. Tama ba? Yes po. Okay. Ngayon, hindi mo, salamat Mr. Durano, pupunta tayo kay Jonel. Hindi mo kilala si Herbert Colanco? Hindi po. Ang sinasabi niya dito sa affidavit niya na ikaw ay kumausap sa kanya at hinihingan mo siya ng transaksyon na umaabot ng 50 kilos ng shabu linggo-linggo para sa pagpapalago ng kailangan pera ng Secretary de Lima. Wala po ako alam sa binibintang niya, sir. So ibig sabihin, pinapabulaanan mo yung statement dito ni Herbert Colanco. Totoo po yun, sir. So hindi totoo ito. Yes, sir. Okay. Papasok naman tayo doon. Paano mo, sabi kanina ni Congressman Roque,
ikaw ay nakita mo yung relasyon ni Ronnie Dayan tsaka ni... Halimbawa, sino ba nag-drive ng sasakyan pag biyahe kayo? Halimbawa, punta kayong Bicol. Si Mr. Ronnie Dayan, sir. Katabi niya si Secretary sa front set. Anong sasakyan ba ito? Yung Montero, sir. Ikaw, nasaan ka? Nasa backup kami, sir. O nasa backup? Nasa backup ka. Hindi ka sa loob ng sasakyan nila. Hindi po, sir. Dalawa lang sila, sir. Kung wala ka sa backup nila, ba't sabi mo rito, tingnan natin ha. Habang bumabiyahe kami papuntang probinsya, sila po ay nagsusubuan ng nilaging na saging na saba. Kung ikaw ay nasa backup at wala ka sa loob ng sasakyan, paano mo nakita? Yung bang backup kapantay nung Montero pag nagbiyahe papuntang probinsya? Sir, yung pag nag-stop over kami. Pa nag-stop over Yes, kayo? sir. Pag nakita ko sir dalawa, sir, sa harapan ng Montero. Nasaan ka? Nasa backup po, sir. Pero papunta ko dun sa sasakyan nila, sir. Tamang-tama na nagsusubuan sila, sir. Nagsusubuan? Yes, sir. Sino nagsusubo ng saging? Ang naalala ko, sir, si Mr. Ronnie Dayan. Kanino sinusubo? Yung Kay saging? Secretary, sir. Nagsusubuan sila? Yes, sir. Hindi ito nilagang saging ay. So talaga, nakita mo ha? Yes, sir. Okay. Ngayon, may mga detalye ka pa. I just really want to test your credibility, Janelle, no? Kasi sabi mo, matagal kang security ni Secretary de Lima. Ngayon, sinasabi mo, bumibili pa ng Fundador at Marlboro para kay Ronnie Dayan. Tama ba yan? Totoo yan, sir. Totoo. Yes, sir. Okay, sige. Saan kayo nag-grocery? Sa Shopwise, sir, ng Paranaque. Nandun. Yes, sir. Paano mo nalaman na para yun kay Ronnie? Kasi, sir, pag nag-grocery kami, sabi ni Secretary, yung para kay Ronnie, huwag kalimutan. Kanino sinabi? Sa amin, sir. Sa'yo? Hindi, sa amin mga So, security. ibig sabihin mo, ganun ka-open yung kanilang relasyon na sinasabi mo? Yes, sir. Okay. At pinapatunayan mo rin dito sa committee nito na nagkaroon talaga ng pagsiselos para kay Warren ba? Totoo yan, sir. Okay. Sunod kong itatanong dito kay Mr. Durano. Ito ba na transaction ka mo ni Ronnie Dayan tsaka ni Jonel Piderio, no? Tama ba? Tama po. At umabot, sabi nga ni Congressman Roque, umabot ng 27 million? Yung 27 million po, between Ronnie Dayan at Jaguar. Kay Jaguar. Okay. Meron kang patunay doon? Yung nabasa ko po na account, yun po ang nailista ko po. At this juncture, Mr. Chair, I would like to request for a subpoena to be issued upon the bank manager of that. Would you know, alam mo ba ito, Mr. Durano, kung saan itong bangko na ito? Opo, video po, video. Anong branch? Hindi ko malang malaman kasi ang naguhulog na dyan si Jaguar na yung mga tao niya. I would like to request, Mr. Chair, for the record that request for subpoena be issued to Banco de Oro, specifically citing in the request that as regards the details of that bank account number being stated in this affidavit. Comsec, let the requested subpoena be issued. Maraming salamat, Mr. Durano. Likewise po. Punta tayo kay General Bukayo. Boss, ikaw, General Bukayo, ay sabi mo ay napapunta ng Bureau of Corrections, if I remember it right, based on your affidavit, sometime March of 2013. Tama po ba? Yes, Your Honor. Yeah. At naniniwala rin ho kayo na pagka gusto natin mangyari yung maayos, pwede natin na gawin agad. At kung ayaw natin, meron din kadahilanan. Tama po ba? Tama po, sir. Yeah. If you notice, and if we remember it right, just the assumption are about more or less about 2 months from the assumption of the new administration. And of course, with the headship of Secretary Aguirre in the DOJ, of course, under which is the jurisdiction over the Bureau of Corrections, he was able to implement through ISAF the clearing operations of the Bureau of Corrections.
para ma-dismantle itong mga kubol at saka yung mga pinagbabawal na mga gadgets sa loob. Tama po ba? Nalaman niyo po ba yon? Tama po, sir. Ngayon, kung kaya po palang gawin ng 2 buwan, kayo po ay nasa Bureau of Corrections from 2013 until February of 2015. Tama po ba? Opo. More or less about 23 months. More or less about 2 years. Tama po ba? Yes, sir. So why did it take so long? More or less about 2 years to be tacked from about March of 2013 until December of 2014. More or less about 2 years bago nyo in-implement yung raid, considering the massive irregularities being committed in the Bureau of Corrections, considering that these are happening or these were happening under your nose, being the chief of the Bureau of Corrections. Can you explain bakit nagtagal lang 2 taon bago mo i-clear ang mga illegal activities na ginagawa ng inmates doon na ikaw ang Bureau of Corrections chief? Yes, sir. Your Honor. Bakit po nangyari yun? Bakit 2 taon? Bakit po tumagal? Opo. Eh dito po sa panahon ni Presidente Duterte at saka po ni Secretary Aguirre, 2 buwan lang, na-clear na lahat yan. Sina JB Sebastian, nag-exercise, nakita natin sa video, wala nang special treatment. Pero sa inyo, it took about more or less about 2 years and you did nothing being the chief of the Bureau of Corrections. Can you explain before this committee, Ms. General Bukayo? Yes, Your Honor. Hindi po totoong wala tayong ginawa. Bukod po dun sa raid ng 2014, may na-raid po ba na prior doon na nangyari? Opo. Yung pong raid ng 2014 is of very different magnitude or level doon sa ginagawa. Dahil meron pong regular na ginagawa na dyan. In fact, for 2013, meron pong nakalap na mga contraband dyan, na mga more than 3,000. Yung 2014 po, ang nakalap po natin mga contraband dyan ay mga 5,000. Ang isang diferensya po na sa sinasabi ninyo sa akin pong pag-iisip, iba po yung gobyerno eh. Ano yung ibang gobyerno? This time, the emphasis and the support was overwhelming. Ibig sabihin noon yung panahon yon, walang suporta ang gobyerno nung panahon ninyo na kayo Bureau of Corrections Chief. Hindi po ganoon ang Di ho ba mandato natin na kahit wala tayong utos ng nakakataas sa atin, kung may mandato tayo based on our jurisdiction to clear up these matters on your own and your own initiative, you would do this even without the instruction coming from the upper ups? Tama po yun. Actually, Bakit hindi po ito nangyari? sabi ko nga po, iba po yung kuwan ngayon eh, yung emphasis at saka yung suporta ibinibigay. Dahil sa panahon ko po, nung ako'y dumating, nakita ko po talagang nakita ko na lahat ito ay, gaya ng binasa ko, ay nandyan na. Tinignan ko po inassess ko po yung Bucor kung kaya niyang gawin yung trabaho niya, wala pong kapabilidad. Kaya po ang So ginawa ko, hinayaan nyo na lang maging gano'n ang itsura nung dinatnan ninyo? hindi po. Kaya nga po, 1 month after I assume office, nagpa-member po ako ng NALEC. Dahil hindi po miyembro ang Bucor noon. Ano yung NALEC? National Law Enforcement Coordinating Council, Subcommittee on Organized Crime. Ibig sabihin po ba, this committee hearing is definitely being aimed at in aid of legislation to craft up matters to reform the Bureau of Corrections. Sa sistema ninyo, ilan ho ba empleyado at security ng Bureau of Corrections? Mga 2,000 po. Sa 2,000 yun, hindi kayang patinuin yung maximum security? Hindi po. At sa totoo, ang gwardiya lang dyan at that time, mga 300 lang eh. Nagpapalitan pa yan ng mga 2 or 3 shift. Kaya effectively, mga 50 lang yung nandyan. Over a number of about 14,000. Ngayon po, dahil hindi kaya, alam nyo pong may nangyayari na mga drug trade sa loob ng panahon ninyo. Opo. Anong ginawa po ninyo? Marami po kaming kinonduct ng mga individual searching operations at saka mga raid operations. That's why I said for 20...
But despite of those things that you actually and you allege to have done in order to cure it, still drug trade still persisted during the time. Opo, dahil po yan sa decades of problem na ho yan eh. Nandyan na, nakadikit na. At systemic na ho yung problema. Ibig sabihin, pag systemic na, hayaan na lang natin ganun yon. Kanino po sinabi yung problema kung hindi nyo kaya sa level ninyo? Ako po ay sumulat din kay Secretary tungkol dito. Kaya nga po ako... Anong sabi niya? Doon po sa sulat po ninyo. Mag-conduct ng operations, more operations to stop it and to check on the... In those 2 years po that you were with the Bureau of Corrections, Apa. how many raids and searches have you made during your tenure, which more or less, in your conscience, effectively, more or less curtailed or prevented the drug trade in that Bureau of Corrections? How many? Hindi ko na po mabilang yan, but what I know is it's about 1,000, no? Several times. And yet, Several. walang nangyari, ganun pa rin po. Hindi po, marami pong nangyari. Kaya Ay nga bakit po dun sa aligasyon, halos 50 kilos ang binebenta sa loob ng Bureau of Corrections? Kaya nga po ako, sa sinasabi ko po sa inyo, Bucor itself cannot handle it. And that's why I requested outside law enforcement agency to assist me. Okay. Kaya nga po nandyan po yung Sige po. NBI, pumasok na, at ang PAOK. Okay na po. Pasok po tayo dun sa... Previously, I don't know if you were able to see it or watch it. During the previous hearing, General Magalong testified before this committee, stating that more or less, in their endless efforts, in fact, they actually form a team with the headship of Secretary De Lima. At one given time, whenever they were about to perform the raid, pumunta po kayo sa kanila at inamin nyo po ngayon. Tama po ba? Yes, Your Honor. Meron pong nasabi dun si General Magalong at gusto ko pong tanungin sa inyo kung nagsasabi pa ng totoo si General Magalong. Ang sabi nyo, huwag nyong ituloy yung raid kasi mamamatay ako. General Magalong, for the record, tama po ba? Nasabi nyo po yun during that time? Yes, Your Honor. Nasabi po na mamamatay. Ba't po kayo mamamatay? Opo. Your Honor, pagbibigyan po. your time has expired. Thank you, Mr. Chair. Would just like the good or the Bureau of Corrections Chief General Bucayo kindly answer the last question. Opo. Bakit po kayo Kaya po ako pumunta kay General Magalong ay upang clear lang po yung kanyang gagawing operation dahil gusto niya na, sa tingin ko, gusto na niyang i-implement ito. So, ano po yung takot nyo sa inyong katawan at nasabi nyo po yun kay General Magalong? as in other operation po na ginagawa ng military, we have to know the terrain. Kung ano po yung pupuntahan natin. Kasi po, kanina pong sinasabi ko, yung pong maximum ay composed of 14,000 inmate na unrestrained. Naglalakad lang po sila dyan sa loob. Ibig sabihin with nyo, 13 gangs sa loob. At ang kukunin po nating tao ay hindi po ordinary. These are the leaders and influential sponsors. Naka-embed po yun yun sa po loob. yung kinakatakot ninyo. Ang resulta po kasi nito, kung hindi po mapaplano, magkakaroon po ng bloody confrontation. Bakit naman po kayo nagsolo at iniwan na po ang sina General Magalong nung implementation ng December ng 2014 ng raid? Kung talaga yun pala ay bloody confrontation, bakit hinayaan nyo lang yung sarili nyo without the coordination of General Magalong and his group? Unang-una, okay. That is actually in connection with the last question, Mr. Chair. Okay, please answer. opo, yung raid po na yon ay hindi lang ho NBI, Bucor, PAOK, kundi
it composed of more than 400 personnel. Kumuha po kami ng SAPDIAN at NCRPO na nag-participate. At gaya na rin po ng sinabi ko kanina doon sa unang tanong, I tried to communicate with the Secretary to inform the Secretary that, ma'am, i-informan ho ba natin ang CIDG? And she said, no need. And so I respected the decision of the Secretary. Mr. Chair, one last very important na tanong lang po. One last question. Nakalagay po sa marami affidavit dito na tumatanggap daw po kayo ng 1.2 million a month galing po sa mga inmates para protektahan ang kanilang drug trade sa loob. Hindi po totoo yan. Kilala niyo po ba si Colonel Ellie? Opo. Doon daw po pinibigay para sa inyo. Wala ho akong, hindi ko ho siya binigyan ng authority kung tumatanggap man siya, at wala ho akong tinanggap any single set. Okay. At this juncture, ito na po yung huli. May we just request also that subpoena be issued to Colonel Ellie so that he may be presented before this committee to testify relative to the allegation of the inmates. That would be all, Mr. Chair. Thank you. Okay, noted. At this juncture, may we acknowledge the attendance of Deputy Speaker Ferdinand Hernandez and the Honorable Representative Gustavo Tambunting. The next is Interjection, Mr. Chairman. Go ahead. Hindi nasagot ni General Bukay yung tanong kung bakit siya mamamatay. Hindi sinagot niya yung confrontation sasama ba kayo sa raid? Mamamatay kayo pag may confrontation doon? Parang hindi ka nasagot sa akin lang Can you raise that at your time, Your Honor?